Dahil lang sa pagkikita ng kanyang asawa at ng dating kasintahan nito, nagselos si Fair-Oat at hinampas ang dating kasintahan. Pagkatapos ay hinayla niya ang kanyang asawa papasok sa apartment nila at pinagbawalan itong lumabas. Sumagot si Ashley, pero tinulak siya nito ng malakas sa kama. Dahil sa pananakot ni Hot, kumuha si Ashley ng kutsilyo na itago niya sa ilalim ng unan at sinaksak si Hot. Agad na nadama ni Fair-Oat ang kalungkutan at pagsisisi. Hinawakan niya ang kamay ni Ashley at itinutok ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Namumutla si Ashley sa takot sa kabaliwan ni Fair-Oat at inihagis ang kutsilyo. Ang mabuting kalooban niya ang nagtulak sa kanya na maghanap ng first aid kit para gamutin ang sugat nito. Ngunit si Fair-Oat ay walang pakialam sa sakit at binabalaan siya na huwag makatakas. Si Ashley ay nasa matinding pagkataranta dahil halos makapatay siya. Hindi niya napansin ang mga luha sa ilalim ng mabangis na panlabas na anyo ni Fair-Oat. Ayaw magpagamot ni Fair-Oat at pinipilit si Ashley na lumayo sa mahal niya. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang dating kasintahan, pero nang makita ang baril ng mga tauhan ni Fair-Oat, hindi na niya nga nagawang magsumbong sa pulisya. Nahihiyang tumingin si Ashley sa kanyang dating kasintahan at sumakay na sa sasakyan ng kanyang asawa. Sinabi ni Fair-Oat na kalimutan na niya ang lalaki, pero sumagot si Ashley na hindi niya magagawa. Kung hindi dahil sa iyo, sana ay may masayang pamilya na ako kasama ang lalaking mahal ko. Ikinagalit ito ni Fair-Oat. Para mapigilan ng iba na lumapit sa kanya, dinala ni Fair-Oat si Ashley pabalik sa villa ng kanyang tiyuhin at hiniling na doon na muna sumama sa pamilya nila. Pagkatapos ng hapunan, tiningnan ni Fair-Oat ang sugat niya sa salamin. Si Ashley, dahil sa pagka-guilty, ay naghanap ng first aid kit at maingat na ginamo ang sugat niya. Kusang sumilay ang ngiti sa mukha ni Fair-Oat. Pero mas gusto ni Ashley na mahiga sa medyo hindi komportableng sofa kaysa matulog sa iisang kama kasama siya. Kinabukasan, tinawagan ng ospital si Ashley, na nagsasabing lumala ang kalagayan ng isang batang babaeng alaga niya at kailangang operahan agad. Kaya naman nagmakaawa siya sa pamilya nito na payagan siyang lumabas. Ngunit walang sino man ang nang-ahas na gawin yon nang walang pahintulot ni Fair-Oat. Tinawagan niya si Fair-Oat at nagmakaawa na payagan siyang pumunta sa ospital para mailigtas ang bata. Ngunit matapos ang pagkikita sa kanyang dating asawa, hindi na siya pinagkatiwalaan ni Fair-Oat hanggang sa siya mismo ang pumunta sa silid ng batang babae para tingnan ang kalagayan nito. Gamit ang malalaki at inosenteng mga mata, sinabi ng batang babae na nangakong ililigtas siya ni Dr. Ashley. Unti-unting lamambat ang malamig na puso ni Fair-Oat. Hindi siya likas na masama at hindi naman ganap na walang puso. Kaya't binuhat niya si Ashley at dinala sa ospital. Ngunit dahil sa takot na baka tumakas ito, sinundan niya ito ng malapit. Lubos na humanga si Fair-Oat sa pag-aalo nito at responsableng pag-uugali. Pagkaraan ng ilang oras na pagsisikap ni Ashley, matagumpay ang operasyon ng batang babae at wala na siya sa panganib. Masayang hawak niya ang kamay ni Fair-Oat at nagpasalamat sa pagpapahintulot nitong makapagtrabaho siya. Nanlalamig siya nang ngumisi si Fair-Oat at babalang huwag nang humingi pa ng iba. Ang dating kasintahan niya ay nasa ospital sa itaas matapos siyang sugatan nito noong nakaraan. Kung pupuntahan pa niya ito, pipigilan ni Fair-Oat ang dating kasintahan niya. Si Ashley ay nasa tabi ng bata, minamasdan ang kalagayan nito pagkatapos ng operasyon. Ngunit nang dumaan sa katabing silid, hindi napigilan ni Ashley na silipin ang dating kasintahan. Labis ang gulat niya nang malaman na ang dating kasintahan ay may asawa na pala at anak. Nalaman niyang niloko siya ng lalaking matagal na niyang minahal. Maluhaluhang nagmakaawa si Ashley kay Fair-Oat na dalhin siya palayo roon. Hindi niya alam na lahat pala yon ay plano ni Fair-Oat. Unang pagkikita pa lang nila, nalaman na niya ang mga sikreto at kasinungalingan ng dating kasintahan ni Ashley. Ngunit alam niya na kailangan makita mismo ni Ashley ang katotohanan bago siya tuluyang mawalan ng pag-asa. Para mapakalma si Ashley, binigyan siya ni Fair-Oat ng 2 oras na pahinga para makapagkita sa kaibigan. Samantala, pumunta si Fair-Oat sa punerarya at kinuha ang bangkay ng magnanakaw mula sa pulisya. Tinanggal ang ebidensya ng kanyang pagpatay. Pagkatapos ay kalmadong bumalik siya sa asawa. Lasing na nagpasalamat si Ashley sa kanya dahil sa ginawa niya sa dating boyfriend nitong walang kwenta. Para na rin daw yun panghihiganti. Nakitang may problema si Ashley,
dali-dali siyang hinayla ni Fairoat pauwi. Umupo si Ashley sa hood ng kotse nito at ibinahagi ang kanyang kalungkutan. Tinuturuan siya ni Fairoat na huwag husgahan ng isang tao sa panlabas na anyo nito, na may kaunting pagtawa. Naalala ni Ashley na sinaksak niya ito kahapon dahil sa kanyang dating kasintahan, kaya lalo siyang nahiya. Pag-akyat sa hagdan, nahihilo si Ashley. Binuhat siya ni Fairoat na parang kasintahan at dinala pabalik sa silid. Nadulas si Ashley at muntik ng matamba. Mabilis siyang niyakap ni Fairoat. Dahil sa kakaibang sitwasyon at alak, hindi nila napigilan ang sarili at naghalikan. Ngunit pagkaraan ng 3 segundo, natauhan si Ashley. Nagulat siya at paulit-ulit na tinanong si Fairoat kung bakit siya hinalikan nito. Nang magpakasal sila, sinabi nitong kontrata lang yun. Hindi siya nito hahahawakan. Ngunit ngayon, tila ginagawa nito ang lahat ng ito para mapasa kanya hindi lang ang kanyang katawan, kundi pati ang kanyang puso. Sabi ni Ashley, hindi siya magiging kasing walang pusong gaya nito, at lalong hindi siya maiibigan nito. Hindi rin maintindihan ni Fairoat kung bakit niya nagawa ang mga labis-labis na kilos na ito kay Ashley. Nag-iwan ng paumanhin, tumakas si Fairoat sa babaeng nagpapawala sa kanyang pagpipigil. Pumunta siya sa tattoo artist na dati niyang pinaglalabas ng kanyang mga pagnanasa, pero ngayon ay ayaw na niyang mahawakan nito. Samantala, tumawag si Ashley sa katrabaho niyang si Abreu at umiiyak na nagsasabing hindi maganda ang pakiramdam niya. Pumunta si Abreu para hanapin si Ashley pero pinigilan ng pamilya ni Fairoat. Dahil wala ang pahintulot ni Fairoat, hindi nila hahayaang makita ni Newman si Ashley. Dahil sa hindi makagalaw, kinailangan tumawag ni Ashley sa asawa para humingi ng pahintulot. Sinadya ni Fairoat na tanungin ng tattoo artist. Pero hindi nagselo si Ashley gaya ng inaasahan niya. Pagkasabi nitong oo, binabana ni Ashley ang telepono. Iniisip ni Abreu na hindi siya mukhang asawa, kundi parang nakakulong. Hindi naglakas loob si Ashley na sabihin ang totoo, pero inamin niyang hindi siya nagpakasal dahil sa pag-ibig. Naawa si Abreu at sinabihan siyang humingi ng tulong kung kailangan niya. Kung hindi dahil sa lagnat niya, hindi sana sumakay si Ashley sa ambulansya para sa kanya, at hindi sana niya nakilala si Fairoat. Matapos may hatid ang kanyang katrabaho, nakakita si Ashley ng family picture ni na Fairoat. Napagtanto niya na si Yejit ay kapatid ni Fairoat. Kinabukasan, tinanong niya si Fairoat kung ano ang balak nito sa kapatid niya. Ano ang iniimbestigahan ng kapatid niya kasama ang kapatid ni Fairoat? Pero hindi direktang sumagot si Fairoat. Nagdesisyon siyang magsugal at tanungin na mismo ang kapatid nito. Ngayon, pinayagan siya ni Fairoat na magtrabaho sa ospital, pero kailangan siyang bantayan at protektahan ng mga tauhan nito. Para maalis siya, pumasok si Ashley sa ICU. Ayon sa patakaran, ang mga taong walang pahintulot ay maaaring maghintay lamang sa labas ng pinto. Itinago ni Ashley ang kanyang cellphone na may tracker sa ilalim ng stretcher at lumabas sa likurang pinto. Galit na galit siyang pumasok sa opisina ni Yejit at tinanong kung ano ang pakay nito sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Yejit, pinipilit naming maparusahan sina Fairoat at Namak at palayain ka. Dahil sa pagkamuhi ni Ashley sa kasamaan, lubos niyang naunawaan ito. Para maprotektahan ang kanyang kapatid sa panganib, nagdesisyon siyang sumama sa operasyon ni Yejit. Nangako siyang magmamanman sa Fairoat at mangangalap ng ebidensya ng mga krimen ng grupo. Samantala, may kutob ang mga tauhan ni Fairoat na may mali. Una, ang lokasyon ng telepono ni Ashley ay gumagalaw kasabay ng stretcher. Pangalawa, sinasabi ng ibang doktor na wala si Ashley sa ICU. Dali-daling tinawag ng mga tauhan si Fairoat para sabihin na nawawala si Ashley. Nagmamadaling pumunta si Fairoat sa ospital gamit ang kotse. Ang siruhano na tumatakas sa kanyang asawa ay naipit sa matinding trapiko. Ang kanyang asawa, na para bang isang mabangis na hayop, ay naghahanap sa kanya sa buong ospital. Mabuti na lamang, habang si Fairoat ay handa nang sirain ang pinto ng ICU, bumalik si Ashley. Sabi niya ay nasa loob siya para sa operasyon at nawala ang kanyang telepono. Pero hindi naniniwala si Fairoat at pinaghihinalaan na sinisikap siyang iwasan ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpunta sa trabaho. Para mawala ang pag-aalinlangan nito, dinala niya si Fairoat sa emergency room para makita ang mga pasyenteng malapit ng mamatay.
Noong bata pa ako, namatay ang aking ama sa aking mga bisig dahil walang doktor. Sa pagliligtas ko pa lamang ng maraming tao mababawasan ang aking pagsisisi at sakit. Maaari ninyong kunin ang aking buhay at kalayaan, ngunit pakisuyong huwag ang aking trabaho. Naantig si Fair-Oath at pumayag na makasama si Ashley sa mahabang panahon. Dinala niya si Ashley sa bahay ng kapatid nito upang mag-impake ng mga gamit. Kahit ayaw ni Sam sa bayaw niya, dahil sa kapatid ay pinapasok pa rin niya ito sa bahay. Habang nag-iimpake si Ashley, binalaan ni Sam si Fair-Oath na huwag itong sasaktan, o papatayin niya ito. Ngunit, hindi niya alam na kasing bigat ni Ashley sa puso ni Fair-Oath ang bigat niya sa puso ni Higit. Pauwi na sila, tumawag si Higit kay Ashley at sinabi nitong nakikiisa na si Abreu sa kanilang operasyon. Hiningi niya ang tulong ni Ashley para mailagay ni Abreu ang mikropono sa silid-aklatan ni Fair-Oath. Ang problema lang, nakakandado ang silid-aklatan. Walang makapasok maliban kina Fair-Oath at Namek. Habang naliligo si Fair-Oath, palihim na kinuha ni Ashley ang susi ng silid-aklatan sa bulsa nito at itinago. Pero bago gawin ang paglalagay ng mikropono, kailangan muna niyang palihim na gumawa ng pabor para kay ang kapatid ni Fair-Oath na si Gulsum. Nagkagusto si Gulsum sa asawa ng pinsan niya at hindi sinasadyang nabuntis. Pinapalakas ng loob siya ni Hunity na huwag matakot. Pagkapanganak niya, dadalhin daw siya nito at tatakas. Ngunit, hindi maitago sa matalas na mata ng kanyang ina ang kanyang bilog na tiyan. Galit na tinanong siya ng ina kung sino ang ama. Natatakot na hindi makapagsalita si Gulsum dahil baka mapatay ng kanyang kapatid ang asawa ng pinsan niya kung malalaman nito ang kahihiyang nangyari. Bukod pa rito, ayaw ng kanyang ina na panatilihin niya ang sanggol, naniniwalang sisirain nito ang kanyang buhay. Mahigit 30 taon na ang nakakaraan, nang buntis ang ina kay Namek, walang awa si Namek at ipinakasawa siya sa ibang lalaki. Ayaw ng ina niyang matulad ang anak sa kanyang trahedyang karanasan. Ngunit hindi nakikinig si Gulsum sa kanyang ina at determinado siyang alagaan ang sanggol. Wala nang ibang magagawa ang ina kundi alagaan ang anak at itago ang sitwasyon sa ibang kapamilya. Isang gabi, ilang buwan ang lumipas, biglang sumire ang panubigan ni Gulsum. Tiniis niya ang matinding sakit at nahihirapang pumasok sa silid ng kanyang ina para humingi ng tulong. Sa kasamaang palad, ang ibang miyembro ng pamilya ay nagkakatipon sa sala. Hindi sila makakapunta ng ospital nang hindi napapansin. Tahimik na dinala ng nanay ang anak sa silid na imbakan at pinakiusapan ng manugang na si Ashley na tulungan sa panganganak. Huwag daw magpapapansin. Pinahidan pa nga ng nanay ng basahan ang bibig ni Gulsum. Kahit hindi, dahil obstetrician ang doktor at hindi naman isterilisado ang lugar na pinagpanganakan, sinubukan ni Ashley at ipanganak ang bata. Alam ng mga babae kung gaano kasama ang mga lalaki sa pamilya. Para mapanatili ang kanilang reputasyon, wala silang pag-aalinlangan na manakit ng inosente. Kahit ang ama ng bata ay hindi naglakas loob na lumabas, at nagkukubli na lamang sa sulok. Pagkapanganak sa bata, ang saya ng mga babae ay agad na palitan ng pag-aalala pagkaraan ng ilang sandali. Kung malaman ni na Fair-Oath at Namek, hindi nila patatawarin ang sanggol. At si Gulsum, wala nang magawa, nagpasya ang nanay na ipagampun ang sanggol, para hindi mamatay sa kalungkutan ang anak niya. Naghanap ng paraan ng nanay para mapanatili ang sanggol na malapit sa kanya. Nagbayad siya ng malaking halaga kay Safai, dating kasintahan ng pinsan ni Fair-Oath, at hiniling na kunwari siya ang ina ng bata. Kaya pumunta si Safai kay Abedin, ang dating boyfriend niya, karga ang sanggol. Nadaya si Abedin at inakala niyang anak niya talaga ito. Nagpasya siyang managot at pinakasalan si Safai. Ang balitang ito ay nagdulot ng sa isang pag-uugali ng matinding galit. Si Safai ay galing sa mababang antas ng pamumuhay at dating katulong sa kanilang bahay. Sinisigawan niya ang kanyang anak dahil sa hindi magandang pag-uugali. Hindi lamang ito kasing husay ni Fair-Oath, kundi nakapag-asawa pa ng babaeng hindi gaanong karangyan kumpara sa asawa ni Fair-Oath. Ngunit si Abedin ay walang pakialam. Lagi niyang nirerespeto si Fair-Oath at hindi itinuturing na kahihiyan ang pagiging kanang kamay nito. Malaki ang pagkakaiba nito kay Hunity, na nang iwan kay Fair-Oath at nagpabuntis sa kapatid nito. Maya-maya, nag-ayos si Abedin ng kasal. Ginamit ni Ashley ang pagkakataon para imbitahan si Abreu,
Tinulungan niya itong magtanim ng mikropono sa silid-aklatan ni Farhat. Pero, nakahalata si Farhat at nagpaputok ng baril sa silid-aklatan. Kaya't huwag mag-atubiling magkomento at ibahagi ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel.